Pinagpalang araw ng linggo na muli po sa ating lahat. Sa hapong ito ay tatalakayin po natin ang unang sulat ni Juan, 1 John chapter 1, mula po sa verses 1 to 10. At maaring iisipin po natin na sa totoo lamang po ay napakahirap pong himay-himayin ang aklat po ng unang sulat ni Juan. Ngunit tayo po ay gumawa po ng masusing pag-aaral at panalangin na maunawaan po natin mabuti ang nais pong imensahe rito ni Apostol Juan. Kaya po, pinagmagatan po natin itong the key to a vibrant spiritual life. Na maaari ito ay unang bahagi lamang sapagkat hindi po natin kayang talakayin ang buong nilalaman po ng chapter na ito. Kaya ito po, samahan po ninyo ako, babasahin po natin mula sa verses 1 to 10. John chapter 1, verses 1 to 10. What was from the beginning, what we have heard, what we have seen with our eyes, what we have looked at and touched with our hands concerning the word of life, and the life was manifested, and we have seen and testify and proclaim to you the eternal life, which was with the Father and was manifested to us. What we have seen and heard we proclaim to you also, that you too may have fellowship with us. And indeed, our fellowship is with our Father and with the Son, Jesus Christ. These things we write so that our joy may be made complete. This is the message which we have heard from him and announced to you, that God is light, and in him there is no darkness at all. If we say that we have fellowship with him, and yet walk in darkness, we lie and do not practice the truth. But if we walk in the light, as he himself is the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus, his Son, cleanses us from all sins. If we say that we have no sin, we are deceiving ourselves, and the truth is not in us. If we confess our sins, he is faithful and righteous to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. If we say that we have not sinned, we make him a liar, and his word is not in us. Samahan po ninyo ako sa maikling panalangin. Aming Ama na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po, Panginoon, na muli sa isang panibagong araw na pinagkaloob po ninyo, pribilehyo upang ikaw ay sambahin at patuloy po na magpagabay sa bawat katuruan na nagmumula sa inyong banal na salita. Hiningi po namin, Panginoon, ng inyong banal na presensya ay maghari sa aming kalagitnaan at kakaugnahin po ninyo ang bawat isa sa amin. Bigyan po ninyo ang bawat isa ng spiritual understanding sa lahat po ng nais mong ipaunawa ayon sa pangangailangan ng bawat isa sa amin. Ipahintulot po ninyo ang kaganapan ng pinakamabuti mong layunin sa araw na ito sa buhay ng bawat isang anak mo. At turuan po ninyo kami na patuloy na sa iyo lamang ibibigay ang lahat ng pinakamataas na papurit pagsamba. Sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Amen. Gaya po natin nabanggit, ang unang sulat po ni Juan ay, bagamat ito po ay isang practical letter, sa totoo lamang po, isang liham na practical po na naglalayo na abutin, ipaunawa sa mga mananampalataya ang kanyang mensahe upang magkaroon ng mas malalim na kaunawaan patungkol kay Kristo, upang sa ganun ang lahat ng mga totoong mananampalataya at tagasunod sa Kanya ay magawa nilang ma-enjoy ang kanilang fellowship sa Diyos at sa mga apostol kahit na noon pa yun at sa bawat isa sa loob ng pamilya ng Diyos. Ang nilanais po dito ni Apostol Juan sa lahat ng mga Kristiyano ay
sila ay maging kabahagi o makabahagi sila ng kagalakan sa Panginoon. Na yung kagalakan niyon ay hindi mawawala at may enjoy nila ang kanilang fellowship sa Panginoon kahit ano pa ang sitwasyon sa buhay, kahit ano pa ang mga pinagdadaan sa buhay, kahit na ano pa ang mga nangyayari. There is always joy in fellowshipping with the Father, the Son, and the Holy Spirit, and with one another. Sa kabila po ng lahat ng mga nagaganap sa ating buhay. At yun po ang naisipakita po sa atin dito. Kaya tutungo po tayo, madalian, sa unang punto natin, maikli lamang po ang ating tatalakayin ngayon. And we can see the prologue of the epistle. Dito po yung liham po na ito, makikita po natin itong panimula lamang niya o introduction lamang niya o yung mga paunang salita pa lamang ay marami na po tayong mahalagang aral na makukuha. Unang-una po, letter A, John the Apostle made a clear affirmation of the tangible reality of the incarnation of Christ. Ito po yung ano po yung naisipaunawa po sa atin dito. Pinagtibay po niya, gumawa ng matibay na pagpapaunawa ng katotohanan na hindi lamang nakikita, kundi nahahawakan, nararanasan, patungkol sa pagkakaroon ng katawang tao ni Kristo, ang Diyos Anak na walang simula at walang katapusan. At ito po yung pinapakita ng verse 1. Ano po, pag inulit natin yung verse 1, antindi po yung mga salita niya rito eh. Bagamat ito yung introduction, sabi ko nga ay madiin na po at matibay na. What was from the beginning, what we have heard, what we have seen with our eyes, what we have looked at and touched with our hands, concerning the word of life. Pansinin po natin, ang kanyang pananalita rito ay talagang punong-puno ng pagpapatibay. At dito po yung binabanggit po niya rito na beginning ay hindi po yung simula ng paglikha ng daigdig, hindi po yun. Kundi ito po ay patungkol po sa pagsimula ng kapahayagan ng mensahe ng kaligtasan mula sa salita ng Diyos. At makikita natin, kahalintulad din ito ng kanyang paliwanag doon sa chapter 2, verse 7 at 24. Tingnan po natin yon. Sabi niya, Jesus said to them, no, hindi yan. John, 1 John. Ano ba yan? Nako. 1 John chapter 2, verse 7, at ito po yung sinasabi. Beloved, I am not writing a new commandment to you, but an old commandment which you have heard from the beginning. The old commandment is the word with which you have heard. So makikita po natin, yung beginning na yun ay yung sa simula po ng commandment. So, verse 24, and 24 sinabi po, as for you, let that abide in you which you heard from the beginning. Uli, yung beginning na yun, it was you heard. If what you heard from the beginning abides in you, you also will abide in the Son and the Father. So makikita po natin, pareho po yung sinasabi rito. Hindi po yung pagsimula ng daigdig, kundi pagsimula ng kapahayagan ng mensahe ng kaligtasan mula sa salita ng Diyos. Sa chapter 3 po nito ng 1 John, verse 11, ang sabi rin po, for this is the message which you have heard from the beginning, that we should love one another. Again, yung beginning na yon ay yung simula ng kapahayagan ng mensahe ng kaligtasan. Kaya po ang ipinapahayag dito ay yung katotohanan patungkol sa Diyos Anak na originally ay nasaksihan at nagkaroon ng direct contact ang mga apostol
nasaksihan nila, naranasan nila, dahil sila ay mga eyewitnesses, sila yung mga saksi sa lahat ng kaganapan sa buhay niya. At dito nga si Paul, si John, na tanging apostol na namatay sa matandang edad, ay ipinapahayag niya rito, binabanggit niya, pinapaliwanag niya na yung kapahayagan na ito na kanilang narinig ay nakita ng kanilang mga mata, na hawakan nila, naranasan nila ang pakikipamuhay sa kanya sa loob ng 3 taon. Letter B, makikita natin, his strong affirmation about the Lord Jesus Christ was for the purpose of combating all the heresies about him, which were already spreading during the early days of Christianity. Yan po. Matibay kasi, matindi po yung kanyang pagpapatibay patungkol sa Panginoong Hesus. At yung sinasabi niya rito ay naglalayon talaga na labanan, kontrahin, banggain ang lahat ng mga kasinungalingan na itinuturo patungkol kay Kristo. Sapagkat nung panahon na yon ay kumakalat na po ang mga maling katuruan. Gumagalaw na, meron na palang mga antikristo sa panimula pa lamang. At ito po yung makikita natin na nangyayari noon. Kaya ganito ang pananalita, ganito ang panimulan ni Juan na pinagtitibay niya ng gusto. Dahil malinaw dito na meron ng mga antikristo na gumagalaw sa panahon na yon. At yung mga antikristo na ito ay nagdadala, nag-ahatid ng mga kung ano-anong mga haka-haka na wala namang kinalaman doon sa panimula ng kapahayagan ng mabuting balita ng kaligtasan. At ang kanilang mga katuruan ay nakafocus sa pagpapasinungaling sa katotohanan ng pagkatawang tao ng Diyos Anak. Gusto nilang pasinungalingan yon. At ito yung matibay na nilabanan kinontra ni Juan. Sa pamamagitan ng kanilang mga karanasan, kasama ang mga karanasan ng lahat ng mga apostol at mga ibang alagad ng Panginoon Hesus, na sila ay mga eyewitnesses, mga saksi. At yung kanilang mga patutuo ay pinagtibay ng kung ano ang kanilang narinig, kung anong kanilang nakita, kung ano yung kanilang nahawakan, at yung kanilang karanasan sa loob ng 3 taon na pakikipamuhay kay Kristo Jesus. Mula sa panimula na sila tinawag, hanggang sa siya ay mamatay sa krus, at hanggang sa siya ay nabuhay na muli, ay makikita natin kasama sila sa karanasan na ito. At isa sa patunay na ito ay yung pagpapakita niya sa kanyang mga apostol nung siya ay nabuhay na muli mula sa mga patay. Luke chapter 24, verses 36 to 40. While they were telling these things, he himself stood in their midst and said to them, "Peace be with you." But they were startled and frightened and thought that they were seeing a spirit. And he said to them, "Why are you troubled, and why do you doubt? Why do doubts arise in your hearts? See my hands and my feet, that it is I myself. Touch me and see, for a spirit does not have flesh and bones, as you see that I have." And when he had said this, he showed them his hands and feet. So, dito po, nung siya'y nabuhay na muli sa mga patay, na nagpakita siya, medyo natakot, nagulat yung kanyang mga alagad. At dito pinatunayan niya, siya ay tunay na buhay. Para maunawaan po natin, kung nais po natin, basahin po natin yung buong chapter 24 at maunawaan po natin kung paano mula sa kanyang kamatayan hanggang sa kanyang pagkabuhay ay nagpakita ang Panginoong Hesus sa kanila, patibay na siya pagpapatibay na siya ay totoo. At yun ang ating makikita rito. Kaya po, yung mensahe ni Juan, ni Apostol Juan, na patungkol po kay Kristo Jesus ay solid historical reality. Matatag, matibay na katotohanan ng kasaysayan na hindi kayang pasinungalingan o hindi kayang pasubalian.
matibay ang pundasyon ng katotohanan ito. Letter C. The word of life mentioned in verse 1 is to be understood as the message about life. Kailangan kasi na maunawaan natin ito na mabuti kasi hindi magkaroon po kasi ng pagkakaiba yung word of life sa ibang pagkakataon, pero yung word of life na ito ay hindi po yung salita kundi mensahe patungkol sa buhay, message about life. At ito ay kahalintulad ng pagkakagamit sa Philippians chapter 2 verse 16. Philippians 2 verse 16 at ang kanya wala ba tayo diyan? Buksan po natin ang Philippians chapter 2 verse 16. At ang sabi po ng verse 16, holding fast the word of faith, so that in the day of Christ I will have reason to glory, because I did not run in vain nor toil in vain. The word of life, holding on the word of life. Ito po yung kanyang binanggit dito. And in Acts chapter 5, verse 20, Acts chapter 5, verse 20, medyo pagpaumanin po natin, marami po yung mga pagkakamaling na ilagay sa ating PowerPoint. Ang sinasabi po ng chapter 5, verse 20, go and speak to the people in the temple the whole message of this life. So, message of life. Magkaiba po sa word of life na binabanggit dito. At dito po yung sa verse 2 na life na ginamit ay makikita po natin ay ginawang parang tao. The word life is personified. Na ito po ay nagre-refer po sa Diyos Ama at sa Anak na siya ang buhay. Okay. And that life, that word of life, the Son Himself who was with the Father, at siya ay nagpakita sa mga tao. So, nakipamuhay sa mga tao. Kaya po, yung subject matter sa epistle na ito, sa sulat na ito, ay patungkol po sa original na pinatibayan na talagang katotohanan ng patungkol sa mensahe ng buhay. Kung babasahin po natin ang 1 John chapter 5, verse 20, ganito po ang sinasabi. And we know that the Son of God has come and has given us understanding, so that we may know Him who is true. And we are in Him who is true, in His Son, Jesus Christ. This is the true God and eternal life. So, binabanggit na muli dito yung katotohanan na yung mensahe patungkol sa buhay. At yung buhay na ito na ipinapahayag ng mga apostol ng Panginoon ay pinapahayag nila na madiin na personal, na hindi lamang po yung buhay na nakita nila, nakasama nila, kundi ito po ay patungkol sa buhay na walang hanggan, at ito ay mismong si Jesus. At mismong si Jesus nakasama ng Ama. Kaya po pinagdidiinan dito pa lamang po sa unang bahagi ng unang sulat ni Juan ay sapagkat gusto ni Juan na talagang banggain ng gusto ang lahat ng mga sumisira sa katotohanan patungkol kay Kristo. Just imagine, just from the very beginning of Christianity, ay mayroon na mga lumitaw na mga antikristo na gustong sirain ang palatuntunan ng Diyos. Kaya po, lahat ng mga binanggit po rito, patunay na si Jesus na nagkatawang tao
ay mula sa langit, ngunit siya ay nagkatawang tao. At ito ay hindi mapapasubalian. Kaya ito'y nagbibigay sa atin ng malinaw na kaunawaan na ang Jesus na nagkatawang tao ay hindi maaring pasubalian. The incarnation is unquestionable. Hindi maaring pasinungalingan. At nandun ang lahat ng katotohanan sapagkat yung mga apostol, ang bawat isa ay ipasa nila ang kanilang katuruan sa mga iba't ibang mga alagad nila at ito ay nagpasalin-salin. Ngunit ang pinakamatibay dito ay si Apostol Juan na namatay sa katandaan, sa madaling salita, mahaba ang kanyang buhay at marami siyang naturuan at naipasa ang katotohanan ito at naisulat ang lahat ng katotohanan ito. Kaya po dito, mauunawaan natin na hindi maaring pasinungalingan si Kristo Jesus na walang simula at walang katapusan, ngunit nagkatawang tao upang kanyang isakatuparan ang palatuntunan ng Ama. Ang ipahayag ang kaligtasan sa pamamagitan niya at ang bigyan ng katuparan ang pag-aalay ng kanyang dugo para sa kasalanan ng tao. Letter D, these significant realities are intended for all true believers to truly enjoy fellowship with all the apostles together with God, the Father, and the Son. Medyo mahaba po yung ating binabanggit dito dahil po kinakailangan maunawaan natin na itong sulat na ito ay para sa mga mananampalataya, sa mga totoong mananampalataya kay Kristo, sa mga totoong may pananampalataya sa Kanya. At kung bakit, sapagkat ang Kanyang layunin ay totoong ma-enjoy nila ang kanilang pakikipag-isa, pakikipag-fellowship bilang mga magkakasama, magkakapatid at kabilang sa pamilya ng Diyos. Kaya po, yung liham na ito, yung nilalaman ng liham na ito ay inaasahan po na para lamang doon sa mga totoong nagkaroon ng kaligtasan. Ngunit kinakailangan nila na kailangan na mapagtibay sa kanila ang kaunawaan, ang mga katotohanan ng kaunawaan nito, dahil sa ganitong paraan ay aalis ang lahat ng kanilang pag-aalinlangan at may enjoy nila ang spiritual fellowship with the circle of apostles and with the Father and the Son. Okay, hindi physical ito, kundi spiritual fellowship na. Ma-enjoy nila yung kanilang fellowship na ito. Dahil hindi nila ma-enjoy kung mayroong pag-aalinlangan sa kanilang puso. At ito yung totoong nagaganap sa ating kapanahunan. Ipapaliwanag natin mabuti ito kung paano nangyayari po yung mga ganitong bagay. Kaya po muli, yung objective po dito ni John sa pagpapaliwanag po ng lahat ng katotohanan ito, noong panahon na isinusulat ang aklat ng unang Juan, ay ulitin natin, yung panahon na yon, nakadirekta ito doon sa mga mananampalataya na babasa doon sa kanyang sulat, sa mga tagasunod ni Kristo. Again, para yung panahon na yun kasi, hindi po madaling manindigan sa pananampalataya sapagkat sila ay nasa ilalim ng kapamahalaan at kapangyarihan ng Roma at sila ay persecuted. At sila'y dumaranas sa mga lahat ng uri ng kahirapan at pagdurusa. Kaya po hindi madali sa panahon na yun. Kaya po kinakailangan na meron silang matibay na pinangahawakan na totoo ang kanilang pananampalataya at magiging dahilan ma-enjoy po nila ang kanilang spiritual journey. Kasama po ang kanilang fellowship with God the Father and the Son and with all the apostles nung panahon na yon. Dahil mahirap nga sitwasyon. At yung mga false teachers nung panahon na yun, yung mga bulaan na mga ngaral, ang kanilang ninanais, ang kanilang nilalayon ay sirain yung katotohanan,
guluhin ang kaisipan ng mga mananampalataya patungkol kay Kristo upang pag sila'y nagduda o nagkaroon ng pag-aalinlangan sa kanilang pananampalataya, madali silang mahikayat maakit sa kasinungalingan ng katuroan, matatangay sila, maakit sila ng mga mga kasinungalingang katuroan at madala silang muli sa kadiliman. Ito po yung kanilang layunin. Nasirain talaga. Ito po ang layunin ng mga antikristo mula sa simula hanggang sa ngayon. Kaya kinakailangan na bigyan ni John ng strong affirmation of the truth. Matibay na pagpapatunay ng katotohanan sa mga mananampalataya nang sa ganon, ma-preserve, ma-sustain at mapalakas ang kanilang spiritual fellowship at ang kanilang at ma-enjoy nila ang kanilang spiritual journey with the Lord. And to conclude his introduction, na dito nga po ay introduction pa lamang ito, ngunit punong-puno na ito ng katotohanan. Pag tiningnan po natin, ay binuo ngayon ni John ang kanyang mga sinabi na mayroong personal touch talaga. Ang kanya ginawa, lahat ng kanya mga ipinaliwanag dito, na makita niya na kung ito may katagumpayan, lahat ng mga apostol noon at doon sa verse 4 na makikita po natin, ay sila magiging kabahagi ng puso ni Kristo para sa lahat ng tao, na yung kanilang sariling kagalakan ay maghahatid din ito ng kagalakan sa puso ng lahat ng mga kanilang mga tinuturuan. Kaya po, kung babasahin po natin ang John 3 o 3 John verse 4, ang sinasabi po ng verse 4, I have no greater joy than this, to hear of my children walking in the truth. Ang ganda po na binabanggit dito. So ano po yung punto niya rito? Ang puso po ni Juan at yung mga alagad niya, yung mga alagad ng Panginoon noon, ay kaisa sila sa puso ni Kristo, na kapag naunawaan ang kanilang totoong relasyon sa Kanya, ang lahat ng mga tinuruan nila ay mai-enjoy nila ang fellowship with the Holy Spirit, fellowship with one another, spiritual fellowship sa kanilang relasyon sa Panginoon. At ito yung pagmumulan ng kanilang kagalakan. At ito po yung magandang punto ron. At kung ako po ay magbibigay ng comment patungkol po rito, bawat totoong lingkod ng Diyos na nangangaral ng mabuting balita ng kaligtasan at itinuturing niya na siya ay alipin ni Kristo, lingkod ni Kristo, ay ganito rin po ang dapat na laman ng puso. Na ang laman ng kanyang puso po ay lahat ng mga ipinagkatiwala sa kanyang balikat, ipinagkatiwala sa kanyang pangangalaga, ay mabahagi na ng lahat ng katotohanan ito at maranasan nila ang spiritual fellowship with God and with the entire family of God. At ito po yung kagalakan ng isang mangangaral. Ito yung kagalakan ng isang lingkod ng Diyos. Hindi po nagmumula sa kahit na ano mga bagay sa mundo at mga premyo o award o kahit na ano po ang kagalakan ng isang lingkod ng Diyos, kundi yung ang tunay na kagalakan ay naroroon sa pag nakikitang na-enjoy nila ang buhay pananampalataya sa kabila ng lahat ng kahit na ano pang pinagdaraanan sa buhay. Ito po yung naisipakita rito sa atin. Dahil kapag sa magitan ng pagkaunawa sa katotohanan patungkol sa Panginoong Hesus at yung kanyang ginawa na ang pagsasakatuparan ng kanyang
layunin sa pagtungo sa lupa, yung kaganapan ng kanyang mission na bigyan ng kalayaan ng tao mula sa sumpa ng kasalanan sa pamagitan ng pag-aalay ng kanyang dugo. At ito ay mauunawaan ng bawat isa. Ito magiging kadahilanan upang sa ganun mawala ang kahit na anong konti mang pagdududa sa kanilang pananampalataya at magkakaroon sila ng makatotohanan ng fellowship with the triune God at sa bawat isa na kabilang sa pamilya ng Diyos. Kasi po, maging sa mga panahon na ngayon, hindi lamang nung panahon na yon, bagamat nung panahon na yon ay talaga pong masalimuot ang buhay ng Kristiyano. Lahat ng mga Kristiyano noon ay dumanas ng pag-uusig sapagkat kaaway sila ng pamahalaang Roma. Kung kaya't lahat sila ay dumaranas ng pagdurusa at hirap. Ngunit sa ating kapanahunan ay tila baga hindi na ganon. Ngunit ang isang totoong Kristiyanong naninindigan sa katotohanan at maninindigan sa kanyang pananampalataya, hindi niya alintana ang kahit na ano pang uri ng pagdurusa, ano pang uri ng pagsubok, o ano pang uri ng salungat na pakikipamuhay dito sa mundong ito, ay hindi po siya matitinag, sa halip ay mai-enjoy niya ang kanyang lakbaying espiritual sa gitna ng lahat ng kahit na anong mga kaganapan sa mundo. Yun po yung nais ipakita rito ni John. Point number 2. Basic principles of having fellowship with God and with one another. Ito po hindi natin matatapos kasi po mula sa verse 5 hanggang sa chapter 2 verse 11. Kaya po ang ating babasahin lamang ay mula sa verse 5 hanggang sa 10. Po, ito sabi, this is the message which we have heard from him and announced to you, that God is light, and in him there is no darkness at all. This is the message we have heard from him and announced to you, that God is light, and in him there is no darkness at all. If we say that we have fellowship with him and yet walk in darkness, we lie and do not practice the truth. But if we walk in the light, as he himself is the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus, his Son, cleanses us from all sin. If we say that we have no sin, we are deceiving ourselves, and the truth is not in us. If we confess our sins, he is faithful and righteous to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. If we say that we have not sinned, we make him a liar, and his word is not in us. Okay, so hanggang dun lamang po tayo muna sapagkat hindi po natin kayang tapusin lahat. At mula po dito makikita natin, una po sa lahat, yung salitang walking, if we walk, or living in the light. Letter A, living, walking, or living in the light. Kapag ang isang Kristiyano ay namumuhay sa liwanag, at yung liwanag na ito kung saan po ang Diyos, ang ibig po sabihin, meron pong mutual fellowship ang Ama, ang Anak, at ang Kristiyano. Ito po yung isang maganda maintindihan natin dito. Kaya po yung sinasabi po dito ni John, bakit ba lagi si Paul na nababanggit ko? Walking in the light, hindi po walking according to the light. Mamaya papaliwanag po natin yun mabuti. Ano po? Kaya yung liwanag na ito mismo ay ito po yung fundamental reality na gusto nilang ipaunawa sa atin. Yung true communion with God is living in the Spirit when one's experience is illuminated by the truth of what God is. Okay, ang punto po natin dito, yung katotohanan
na nais nilang ibahagi rito, yung pakikipisan sa Diyos. Ano po? Ay pakikipisan o pamumuhay sa loob po mismo na kung saan ay nararanasan ang liwanag ng katotohanan na nasa Diyos, nasa Panginoon. Ito po ay ang pamumuhay na bukas sa kapahayagan ng pagkatao ni Kristo. Okay, maaring hirap natin maunawaan ito, pero ang punto po rito, yung ating pamumuhay, kung tayo po ay totoong mananampalataya, ay namumuhay po tayo sa liwanag ng liwanag ni Kristo na nagbibigay ng liwanag sa ating buhay. Na ipahayag yung liwanag niya sa atin. Kaya't yung liwanag na yon ay nagbibigay sa atin ng kakayahan na kilalanin, unawain at tanggapin kahit ano pa ang ipahayag sa atin mula sa liwanag ng salita ng Diyos. Kahit na yung mga mali na ipapakita sa atin ay magagawa nating tanggapin. Ito po yung walking in the light of God. Ano po? Sa liwanag ni Kristo, sa tanglaw ng liwanag o kabanalan ni Kristo, ay malalaman natin kung tama ang ating lakad o mali. At kung may mali, tayo po ay nagpapakumbaba na tatanggapin po ang ating kamalian sapagkat ipinapahayag ito ng liwanag ni Kristo. At sa kanyang liwanag, walang kasinungalingan. And take note of this significant truth. Uulitin po natin yung sinabi kanina. John talk about walking in the light rather than according to the light. May pagkakaiba po kasi ang namumuha o lumalakad, tumatahak sa liwanag at lumalakad na ayon sa liwanag. Okay. Para po maliwanagan natin mabuti, to walk according to the light would require sinless perfection and would make fellowship with God impossible for sinful human. So, bakit po ganun? Kasi po, kung tayo po ay lumalakad o namumuhay ayon sa liwanag, ibig po sabihin, sunod tayo ng lahat ng pinapakita ng liwanag o ng kalooban ng Diyos. Wala tayong mali. Ngunit hindi po maaaring mangyari yun sapagkat tayo po ay tao na nasa atin ang kalikasan ng kasalanan. At walang perfect na tao na nabubuhay. Kaya't hindi natin magawa na lubusang namumuhay na naaayon sa liwanag o sa katotohanan. Dahil tayo po ay may mga pagkakamali. Kaya dito nauunawaan lubos ni John na ang Kristiyano po ay nangangahulugan na hindi maaring walang kasalanan. Tayo po ay merong depekto. We are defective. Kaya kahit na tayo lumalakad sa liwanag, ay nililinaw po ng verse 7, na lumalakad sa liwanag, ay hindi nangangahulugan na wala tayong kasalanan. Kaya yun naman ang dahilan kung bakit yun naman ang gamit po ng dugo ni Kristo. Ano po? Ang dugo ni Kristo ang lumilinis sa atin, sa ating karumihan. May fellowship tayo sa Panginoon kapag tayo'y lumalakad sa liwanag, at dahil sa ating paglakad sa liwanag, nakikita natin ang ating depekto. At ang Panginoon, ang dugo ni Kristo, ang lumilinis sa ating karumihan. Kung merong bukas na puso na umuunawa at tumatanggap sa ating mga kamalian. At kung tayo ay tumatanggap sa ating kamalian, may ang kapangyarihan ng dugo ni Kristo na dumaloy para sa atin, ang lumilinis sa atin. Yun po yung punto ron. Kaya po, uulitin lamang po natin para maging malinaw po. Walang sino man na tao
na walang kasalanan, kung kaya't hindi natin magawa na lubusan na mamumuhay sa mamumuhay ayon sa liwanag ng Diyos dahil tayo ay may depekto. Ngunit tayo ay lumalakad sa liwanag. Ibig sabihin, tinatanglawan tayo ng liwanag ng katotohanan, tinatanglawan tayo ng liwanag ni Kristo, tinatanglawan tayo ng buhay ni Kristo, kung kaya't makikita natin ang ating mga pagkakamali. At kung nakikita natin ang ating pagkakamali, tinatanggap natin ang ating pagkakamali, ang kapangyarihan ng dugo ni Kristo na inialis sa atin, ang siyang lumilinis ito. At ito ay pagpapatibay ng katotohanan ng gawain ng tinapos na gawain ni Kristo sa krus, na tayo ay may fellowship sa Kanya kahit na tayo ay imperfect human beings. Ano po? Meron tayong relasyon, imperfect human beings, may relasyon sa perfect God. At walang Diyos na walang simula at walang katapusan. Dahil nagkaroon ng kaganapan nito dahil nga sa dugo ni Kristo na inialay para sa ating mga kasalanan. Sa kabilang dako, yung mga lumalakad sa kadiliman, ang ibig sabihin nito ay wala silang kaunawaan, wala silang sensitivity sa kanilang kasalanan, o hindi nila kayang aminin o tanggapin ang kanilang kasalanan, kung kaya't sila ay walang fellowship sa Diyos. Sila ay namumuhay sa ilalim ng kasinungalingan at mapanlinlang na katuruan. They have no relationship, they have no fellowship with God. Ito po yung mga lumalakad sa kadiliman. Okay, letter B. Having true fellowship with God does not necessarily mean free from sin. Ayan na po. Karugtong po ito na sinasabi natin kanina para lalong maliwanag. Ano po? Hindi ibig sabihin na tayo may fellowship sa Diyos ay wala tayong kasalanan. Ito, kaya nga po, doon sa verse 8, malinaw po pinakita ito ng verse 8. Tingnan natin yung verse 8 na muli. At ang sabi, if we say that we have no sin, we are deceiving ourselves and the truth is not in us. So, sinasabi dito na hindi pwede na wala tayong kasalanan. Pag sinasabi natin wala tayong kasalanan, sinungaling tayo. Kaya po, ito ay isang mapanlinlang na kaisipan. At dito ay pinaalalahanan ni John ang mga Kristiyano patungkol sa mapanlinlang na kaisipan na ito. Ang mga mananampalataya o mga totoong Kristiyano ay dapat laging mapaalalahanan na corrupted ang puso ng tao. May depekto ang puso ng tao. Kahit na anong gawin natin. Jeremiah 17 verse 9. Ito po sabi, the heart is more deceitful than all else and is desperately sick. Who can understand it? Kaya po napakadelikado yung katuruan ng tao sa mundo. Follow your heart. Ang problema po, ang puso ng tao sinungaling eh. Meron kasing human emotion, at kapag yung human emotion ang umiiral, ang nagdidikta ngayon na yung puso, yung pusong mapanlinlang, yung pusong sinungaling. Ito po yung problema. Deceitful, sabi. Mandaraya. Proverbs 28 verse 26. Sinabi rin, he who trusts in his own heart is a fool. Mas matindi po, mas babagsik. But he who walks wisely will be delivered. Medyo po brutal. Ano po? Yung nagtitiwala raw sa kanyang puso ay isang hangal. Ang bigat po. Pero ito po yung naisipakita po sa atin ang katotohanan na dapat tayo laging mapaalalahanan na ang puso ng tao ay hindi maaaring pagkatiwalaan. Corrupted po ng kasalanan. Kaya po, ano po yung punto rito na gustong ipakita sa atin? Yung kawalan ng consciousness o ng failure sa kanyang kasalanan, hindi po ibig sabihin ang tao ay malaya o ibig sabihin ay
absuelto siya. Hindi po. Pwede natin sabihin, wala naman tayong magagawa kasi talagang sinungaling ang puso. Hindi ibig sabihin ay absuelto tayo sa kasalanan. Hindi po yun ang punto. Kundi tayo po ay pinapaalalahanan ng katotohanan ito at yung katotohanan ito ang tutulong sa atin upang tayo ay hindi bumagsak sa mapanlinlang na kaisipan. Hindi tayo babagsak sa self-deception. Kaya po sinasabi ito. Kundi ang punto lamang na aminin na natin na tayo ay may depekto at hindi maaari mapagkatiwalaan ang laman ng ating puso. At itong kaparaanan upang tayo ay hindi malinlang. Meron kasi, bakit po natin tinatalakay ito? Kasi po naka-encounter na ako ng mga katuruan sa ating kapanahonan ngayon na may mga nagsasabi na hindi na rin po kailangan na tayo ay mag-confess ng kasalanan sa Diyos sapagkat tayo pinatawad na. Tayo ay ligtas na. Hindi na rin kailangan at hindi rin tayo nagkakasala. Napatawad na yung kasalanan natin. Ito po yung sinasabi ng maling katuroan sa ating kapanahunan ngayon. Ngunit ito ay salungat sa sinasabi po ng verse 8 at 9 and 10. Kaya po hindi maaring katotohanan to. Letter C. Those who walk in the light are able to sense and acknowledge their sins because the light will surely expose them. Ito na po, binibigyan po natin mas malawak na kaunawaan yung ating binabanggit kanina. Ano po, kung totoo na tumatahak tayo sa landas ng liwanag, may fellowship sa Panginoon, kung may fellowship tayo sa Kanya, ini-expose po, inihahayag ito ng liwanag. Kung tayo po ay merong mga maling ginagawa, kung meron tayong kasalanan. At kapag ito po ay in-expose sa atin ng liwanag, tayo po ay may pusong mapagpakumbaba na tinatanggap ang ating kasalanan at tayo ay sumasang-ayon sa Panginoon na tayo ay nagkasala. Actually, that's confession. We agree with God that we have sinned. Ito po yung confession. And God is faithful and just to forgive us and cleanse us from all our unrighteousness. Kapag tinanggap natin ang ating kasalanan, inihayag natin sa Kanya, siya ay tapat at banal na magpapatawad at lilinisin tayo sa lahat ng ating kalikuan. Kailangan lamang ay tanggapin natin ang katotohanan na alam ng Diyos ang extent ng ating mga kamalian, ng ating mga kasalanan. Tayo kung minsan hindi natin alam kung hanggang saan yung kasalanan natin, ngunit alam ito ng Panginoon kung kaya ang ginagawa niya ay ini-expose niya ito sa atin, ipinapahayag niya sa atin. Kung tayo ay lumalakad sa ilalim ng kanyang liwanag, kung tayo ay may fellowship sa Kanya. Kaya ang bawat totoong Kristiyano ay responsible na kilalanin, tanggapin ang kahulugan ng salitang confess. Na kung ano ang inihayag ng liwanag sa atin, na depekto natin, kasalanan natin, marunong tayo na ipahayag, i-confess ito sa Panginoon. At binibigyan tayo ng kakayahan na tayo ay maging aware sa ginagawa nating mali. At kapag ginawa niya ito, at tayo ay tumanggap sa katotohanan ito, at tayo ay nagpahayag sa Kanya, nililinis niya tayo completely. At mayroong tayong kapatawaran. God is just. God is righteous. Na kapag tayo ay pinatawad, bilang mga mananampalataya, pinatawad tayo sa ating mga kasalanan, ang ibig sabihin po nito ay yung pag-aalay niya ng kanyang dugo ang may bisa at kapangyarihan upang tayo ay linisin sa ating kasalanan. Ulitin ko lamang na sa ating kapanahunan ngayon, sa modern era of Christianity, may mga nangangaral po ngayon na dinideny nila na ang mga Kristiyano ay kailangan mag-confess ng kanilang kasalanan.
na mga Kristiyano ay kinakailangan humingi ng katawaran. Meron po mga katuroang ganito ngayon. At kung hindi po natin ito na-encounter, kung maaari mang hindi natin na-encounter na ito, ay maaari po naman tayong maalis sa katotohanan na tayo ay lilibangin ng katotohanan, tayo napatawad na at hindi na natin kailangan kilalanin pang ating mga pagkakamali. Kaya po, yung katuruan na ganito na hindi na kinakailangan na hingi ng kapatawaran kasalanan dahil nga sa sinasabi na mga mananampalataya pinatawadan ng Panginoon. Ngunit ito ay isang pang-araw-araw na gawain ng isang Kristiyano, supposedly. Kaya yung 1 John 1:9, ang binabanggit po rito actually ay parang isang familial forgiveness, yung kapatawaran sa loob ng pamilya. Para po bang ganito? Inihalin tulad ito sa isang pamilya na understandable po na katanggap-tanggap naman ng isang anak ay maaring magkamali, ay makagawa ng kasalanan, at hihingi siya ng kapatawaran sa kanyang ama, ngunit sa paggawa niya ng kasalanan, hindi ibig sabihin na nawala na yung kanyang kalalagayan bilang anak. Hindi malalagay sa alanganin ang kanyang pagiging anak. Kung kaya sa kanyang paghingi ng kapatawaran, ay napapanumbalik yung maayos na fellowship at kailanman ay hindi masisira yung relasyon ng ama sa anak. It's the same thing with Christian. Kaya po, ang isang Kristiyano na hindi humihingi sa ama ng kapatawaran sa kanyang mga kasalanan, ang sa totoo lamang po ay ibig sabihin po ay wala siyang sensitivity, wala siyang pandama sa katotohanan ng na siya ay nagkakasala at hindi niya nauunawaan na maaring nahahapis ang puso ng ama. Ito po yung punto po. Nakahalintulad din ng magulang na nahahapis ang puso ng magulang kapag ang anak ay nagkakasala at hindi humingi ng kapatawaran. It's the same thing with God. So ito po, biblical po ito, sinasabi po ito, na huwag natin bigyan ng hinagpis ang Espiritu Santo. Kaya po, ano po yung punto rito? Intended po na daily activity ng isang totoong Kristiyano ang paghingi ng kapatawaran sa kasalanan. Pag tiningnan po natin, ang itinuro ng Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad na panalangin sa Matthew 6, verses 11 to 12, sabi niya, give us this day our daily bread. Pero yung karugtong nito, and forgive us our debts or forgive us our sins as we forgive those who sins against us. Kaya po, yung katuruan na ang Kristiyano ay hindi na nangangailangan na humingi ng kapatawaran sa Diyos ay isang pagsalungat sa katotohanan na ang tao ay makasalanan pa rin. Kahit na siya ay Kristiyano na, sa totoo lamang po, ay meron pa rin tayong imperfection. Habang tayo ay namumuhay sa laman na ito, we will never be perfect. And we always have some defects in us that we need to be cleansed by the forgiveness of God and by the blood of Jesus Christ. Itong dahilan kung bakit ang gawain po ng Espiritu Santo sa buhay ng mga Kristiyano ay tayo po ay ipinoproseso. We are being, the Holy Spirit is working in us on the process of sanctification. Pinapaalis, inilalayo tayo, unti-unti inilalayo sa karumihan at palapit ng palapit sa kalinisan, kabanalan. It is a process ng paglilinis sa atin. And this is the work of the Holy Spirit in us. Kaya po hindi maaari na tayo ay totoong hindi na kailangan na humingi ng kapatawaran. Moreover, higit pa ron, 1 John 1, 8 and 9, uulitin na naman natin yun. Ano po? Yung sinasabi rito, this is directed to Christians who were saved by grace through faith. Hindi po sa mga hindi totoong mananampalataya, kundi sa mga totoong mananampalataya
ang mga talatang ito. Kaya po linawin nating mabuti po ito sa mga nag-aakala na hindi na natin kailangan na humingi ng kapatawaran sa Diyos. By the way, ay mukhang dumadami po ang mga may ganitong kaisipan na nagsasabing sila'y Kristiyano at sila'y pinatawad na ng Diyos at hindi na kailangan na magsisi at humingi ng kapatawaran sa mga kasalanan. At akala nila, hindi na sila nagkakasala o akala nila, ipinagsasawalang bahala ng Diyos ang pang-araw-araw na ating pagkakamali at kasalanan. Ngunit dito po malinaw na pinapakita sa atin na tayo ay sinungaling. Kapag pag sinasabi natin tayo walang kasalanan. Ngunit binigyan tayo ng Panginoon ng kaparaanan. Ang kaparaanan ay if we confess our sins, He is faithful and just to forgive and cleanse us from all unrighteousness. Kaya po ang ganda eh. Ano po? Dahil sabi niya, yung verse 10, if we claim that we have no sin, we make God liar. And His word has no place in our lives. So, ibig sabihin, ng verse 10, ang verse 10 po ay directly connected sa verse 9. Na kapag ang isang Kristiyano po ay na-confront ng salita ng Diyos patungkol sa kanyang kasalanan, dapat tanggapin niya ang katotohanan ito sa halip na kanya itong itatwa. At ang pagtatwa ng personal na kasalanan sa harap ng Diyos ay isang patutuo na siya ay sumasalungat o salungat ang kanyang buhay sa kabanalan ng Diyos at ginagawa niyang sinungaling ang Diyos. Kaya kapag sinalungat ang salita ng Diyos, ang ganitong tao ay tumatanggi rin at sumasalungat din sa kanyang buhay kay Kristo. Wala siyang tamang lugar ng kanyang buhay kay Kristo. So, to conclude on this segment sa ating aralin ngayon, Christians are not perfect, but just forgiven. Yun po yung punto. Napatawad lang tayo. Ngunit, sa bawat araw, nakakagawa pa rin po tayo ng pagkakamali. Kaya nga po, forgive us our sins as we forgive those who sinned against us. Kaya kapag naunawaan po natin ang mga katotohanan ito, ay lilikha po sa atin bilang mga mananampalataya at tagasunod ni Kristo, lilikha po sa atin ng isang mapagpakumbabang puso upang sa ganon ay magawa nating ma-enjoy ang ating fellowship sa Diyos at fellowship natin sa isa't isa. Kapag tanggap natin ang lahat ng ito at tayo, kaya po may magandang fellowship ang mga kabilang sa pamilya ng Diyos sapagkat kilala natin ang isa't isa na tayong lahat ay may depekto, ngunit tayo ay laging pinapatawad ng Diyos kung tayo ay nagpapakumbaba sapagkat alam niya ang ating kahinaan at alam din ng bawat isa sa atin ang ating kahinaan. And this is the beauty of a person who walks in the light. Tumatahak sa liwanag, tumatahak sa buhay kay Kristo. Tayo pong lahat ay dumulog sa panalangin. Aming Ama na makapangyarihan sa lahat, salamat po Diyos. Kayo po ay Diyos ng lahat ng kapangyarihan, lahat ng kabanalan. At kayo rin po ang Diyos ng lahat ng pag-ibig at Diyos na mapagpatawad. Panginoon, sa mga panahon po na kami ay nakakalimot, hiningi po namin na paalalahanan po niyo kami at ipahintulot po ninyo, Panginoon, na ang liwanag na nagmumula sa inyo ay magpahayag ng mga totoong nilalaman ng aming mga puso upang kami po ay buong pagpapakumbaba na lalapit sa iyo at hihingi ng kapatawaran. Panginoon, patawarin din po ninyo kami sa mga panahon na kami po ay merong mga agam-agam o mga pagdududa at hindi lubos-lubos ang aming pananampalataya na nagiging kadahilanan, Panginoon, upang kami po ay maging ligalig
O di kaya naman sa mga panahon na kami po ay naghahanap pa ng kalutasan ng aming mga suliranin sa ibang kaparaanan. Turuan po ninyo kami at tulungan nyo kami na buong buo at lubos-lubusan na manalig sa katotohanan na si Kristo Jesus, ang Diyos anak na nagkatawang tao, ay nabuhay at nakipamuhay sa amin upang patunayan ang katotohanan na siya ang nagdala sa amin sa mundong ito at upang kami ay linisin sa lahat ng kasalanan sa pamamagitan ng pag-aalay ng kanyang dugo para sa amin. Maraming salamat po. Tulungan po niyo kami na patuloy pong tumahak sa landas ng liwanag. At sa pagpapaalala, Panginoon, na sa inyo lamang matatagpuan ang tunay na kapayapaan at kagalakan. Tulungan po niyo kami na maunawaan, O Diyos, ang kasaganaan ng iyong biyaya, ng iyong kahabagan. At magawa namin, Panginoon, na ma-enjoy ang aming pakikipisan sa iyo at sa bawat isa sa loob ng sambayan mo. Ama, maraming salamat po. Muli po sa aming pong paninimula ng isang panibagong araw, amin pong ipinagkakatiwala lamang sa inyong mapagpalang kamay ang buhay ng inyong mga anak. Panginoon, samahan po ninyo ang bawat isa sa kanya-kanyang lakbayin ng buhay na naayon sa iyong palatuntunan. Tanglawan ng liwanag ng katotohanan nagmumula sa inyong banal na salita at sa pag-iingat ng banal na espiritu. Ilayo ang inyong mga anak sa lahat po ng panganib, kapahamakan at karamdaman. At ipahintulot po ninyo ang kaganapan ng inyong pinakamabuting palatuntunan sa bawat araw sa buhay ng inyong mga anak. Salamat po, Ama, sa inyo lamang lahat ng papuri, pagsambat, pagluwalhati. Sa pangalan ni Kristo Jesus, na namumuhay at nag-ahari sa piling mo, sa pakikipisan ng banal na espiritu, isang Diyos, magpakasawalang hanggan. Amen.